Okay, kapuso o kapamilya, magandang tanghali sa lahat, no? Sa lahat ng mga sumusuporta sa pagpakabana sa atong katawhang Pilipino, no? Mga Pilipino nga napakabana laban sa korupsyon. So, ipakita natin ngayon ang pagsusuporta natin kahit nandito tayo sa probinsya. Ipakita natin na sumusuporta tayo sa kilos protesta against corruption. So, pag magpakabana pa rin tayo, no? Kanta tayo ng mga awiting pang nasyonalismo. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Ang bayan kong minamahal, ang bayan kong Pilipinas, sa dugo pinunanan, makamtan lang ang kalayaan. O bayan kong minumutya, ako'y handang magpakasakit. Ang buhay ko'y nakalaan sa iyo, mahal kong bayan. Perlas ka ng silangan, may likas kang kayamanan. Dahil dito'y inagaw ka ng mga dayuhan. Kaya dapat kang bantayan, ingatan ka, mahal kong bayan. Sa dugo pinunanan, makamtan lang ang kalayaan. O bayan kong minumutya, ako'y handang magpakasakit. Ang buhay ko'y nakalaan sa iyo, mahal kong bayan. Perlas ka ng silangan, may likas kang kayamanan. Dahil dito'y inagaw ka ng mga dayuhan. Kaya dapat kang bantayan, ingatan ka, mahal kong bayan. Okay, kapuso, kamamilya o mga kabiisi, no? Madjong palis sa tanan, no? Magandang tanghali sa lahat. So, ngayon nagtipon-tipon yung ating mga kababayan natin doon sa kauluhan para ipakita na tayo ay madiin na tinututulan natin ang korupsyon ng ating bansa, no? So, ng ating gobyerno. So, sa halip na magserbisyo ng tama itong ating mga pinili, no? Mga pinili sa panahon sa election as democratic form ng gobyerno,
pero ang ginawa nila, nilapastangan nila tayong mga Pilipino, no? So, kailan pa tayo gigising sa katotohanan? So, kailangan gumising na tayo ngayon. Ito, bali, ito na yung pangatlo, no? Kasi yung pangalawa, yung una, kasama rin ako doon, no? Nung una, yung People's Revolution noong 1986, no? Yung pagbagsak ng diktadurya. Kami yung New Armed Forces of the Philippines, kami yun, no? Kami yung nag-defect sa pamahalaan, no? Kami yung sumuporta sa People's Power doon sa EDSA. Kami yun nung bagong bagong private kami noon, 1986. No? Bagong enlist. No? Kasi na-enlist kami ng February 1, tapos naganap yung People's Revolution o People's Power pagka magmula 22 yun, 22 February 22 hanggang 25. No, yun yung People's Revolution, no. So, nakasama din tayo doon. Bagong enlist ako doon, no? Bagong private ako doon. No? Kasi nag-training kami 1983 December. Bali 3 taon yung training namin kasi third class 6 months, second class 6 months din, tapos first class 6 months, and then draftee. So, na-regular tayo sa Armed Forces February 1 na 1986. Yun naman yung kasagsagan yung kaguluhan, no, ng People's Power Revolution. So yun, no. Tapos naulit-ulit yun noong 1987 kudita. Kasama pa rin ako doon sa kudita, pero hindi naman nagtagumpay yun, no. So kaya tinapong kami sa Mindanao, yun yung dahilan, no. Tapos noong 89 na kudita, hindi na kami kasama. Tapos naulit na naman yung yung pagbaba ni Iraq, no. Ngayon pangatlo na ito, no, kung anong mangyari kaya dito. Pero against talaga tayo sa corruption kasi sa democratic form of government, kaya tayo bumoto, pumili ng mga nilagay natin diyan sa Kongreso, no, sa Senado, no, sa pagka-presidente para may mamuno sa atin. So diyan yung sa democratic form of government. So mayroon yung natawag na indirect democracy, no. Pumipili tayo ng mga representante natin diyan sa Senado at saka sa Kongreso, no. So yung legislative department, no, sa legislative department, no, yung Senado at sa Kongreso. So yun yung So yan, no. Pero para mapatuloy tayo, no, shout out muna tayo sa ating mga taga-subaybay, no, sa aking mga kasamahang retired na sundalo, no. So sigurado naman tayo din na doon tayo ang suporta natin, kaya nakapunta tayo ngayon para suportahan yung kilusan ng ating mga kabaro, no, mga retirees, mga general at saka mga enlisted at saka mga officers natin na kontra katiwalian, no. Yung vanguard of democracy, ang Filipino Guerrilla Forces, no, na ayaw ng katiwalian, no, kasi yun yung mga kadalasan yun yung vanguard of democracy, yun yung mga mission oriented military officers and men, no. So yung mga mission oriented, kasi sabi ko nga dalawang klaseng nanunungkulan, yung natawag na career-oriented, yun yung mahal nila yung rango nila, ayaw nilang mabahiran, ayaw nilang, ang tawag nito, pagka career-oriented ka, talagang mo yung career mo, iniingatan, no, yung posisyon. Kaya yung iba, kahit na nakita nila na katiwalian, nasa pangkapunguluhan, nasa executive department, nasa legislative department, so hindi pa rin react kasi iniingatan nila yung posisyon nila. Yun yung career-oriented. Pagka mission-oriented, yun yung nagtatanggol sa taong bayan, no? Tatanggol sa taong bayan. Yung kadalasan nagre-react kapag mali ang mga ginagawa ng mga leader. Yun yung mga mission-oriented, no? Tapos yun yung katulad ni General Palparan, no?
ilang kudita, hindi talaga sumasama yon kasi nakikita niya, depende talaga siya sa gobyerno kasi nakikita niya nasa tama naman yung gobyerno, no? Kaya lang naman mayroong nag-aaklas kasi gusto mayroong mga personal interest, no? So hindi nakikita talaga yung, pero ngayon iba ngayon kasi ito yung matindi yung corruption yung corruption man ng ngayon. Kaya talagang nag-aaklas yung mga tao, no? So yun ang sinusuportahan din natin kasi pagka mission oriented ka dapat depinsaan mo yung ating mga kababayan. Okay? Kapusog kapamilya, magdasal muna tayo. Magdasal tayo para yung banal na espiritu laging kaagapay natin, no? Kaagapay natin ang banal na espiritu. Sa samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kisipan aron mailan namo ang kamaturan nga mao si Jesucristo. Inita sa imong gugma nga among singkasing aron mobati ug mutagad sa among isigataw. Dinisi kami ikan sa among mangilad nga mga pagbati og ipahilayo kanamo ang mga datang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw. Diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait, diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo, diin ang katahap dasigon namo sa paglaom, diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag, diin ang kasub-anan hupayon namo sa kalipay. O Diyos no agalon itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha, nga kami lipayon kay sa paglipay, nga kami pagasabto. Okay, kapusog kapamilya. Parang naputol tayo sa pagdasal natin, naputol yung ating biglang nag-collapse yung ating live stream. Okay, shout out muna tayo bago tayo pagpatuloy, no? Shout out kay Lima Mike Delta, no? Kay Sergeant Lito Dahan ng 4th Infantry Division Philippine Army, no? Yan, taga Bailan. So kapuso, padayon ta sa atong adhikain diya sa pagpakabana, no? Padayon ta unta nga ang nahitabo nga pagpadayag sa pagbati sa atong mga kaigsuonan dito sa Kuluhan sa Anti-Graft and Corruption Rally, no? Sa Trillion Rally, no? Nga kinurakot ng ating mga leader. Kinurakot man talaga, no? So suportahan natin sila, no? Pinagi sa ating pagpakabana diha sa ating pagla-live stream. So kapusog kapamilya. So ito talaga yung maganda sa demokrasya, kaya ito yung pinakamaganda nating sistema, no? Itong demokrasya. Alam niyo bakit? Kasi dito sa demokrasya pumipili tayo ng leader na siyang mamuno sa atin. Tapos pagka hindi maganda ang pamuno sa pamunuan, pwede tayo mag-direct democracy, yung ipadayag natin yung ating saloobin individual sa pamamagitan ng tawag nito pag-rally, no? Pag-aklas. Kasi pag sinabi kasing aklas, parang mabigat na yun Kasi na yun, may kasamang power, no? Persa, no? Pag sinabing pag-aklas. Pero pag sinasabing peace rally, pinapakita na lang natin na ayaw natin yung maginagawa nila, no? Kasi pag-aklas na may kasama na yung armed struggle, no? So parang ganun kasi mas mabigat 'yon. Pero tingnan natin kasi
halos lahat ng sektor ng ating lipunan. Tandaan natin ang komunista nakisali dito, no? Alam natin na nung nakaraan pala, nung nakarang araw, kailan ba tayo last na nag-live stream, natapos natin yung 6 na aspeto ng demokrasya galing sa spiritual aspects, political aspects, economic aspect, cultural aspects, social aspects, and then the environmental and ecological aspects. So, natapos natin yun yung kabuuan na kilos ng ating democratic form of government. Now, dito tayo sa komunista kasi alam natin na itong komunistang ito talaga yung parang ito yung nanggagatong sa loob ng Kongreso at Senado, no? Kasi alam natin na ito mga komunista nating mga kababayan nasa Kongreso at saka Senado. Totoo man yan, no? Even si Juma Sison, nung buhay pa yun, nung kabataan niya pa, no? Kasi alam naman natin na si Juma Sison, siya yung nag-revive ng Communist Party of the Philippines, kasi ang Partido Komunista ng Pilipinas, nung tinatag ni Crisanto Evangelista noong 1930, no, November 7, 1930, ito ay nabuwag nung panahon ni humina siya panahon ni President Ramon Magsaysay, no? Nung si President Ramon Magsaysay kasi siya yung presidente nga nakapagbigay ng mga satisfaction, matawag natin, sa mga Pilipino na mga mag-uuma, no? Kasi yung mga may hirap na Pilipino, kasi man of the masses yun si Ramon Magsaysay. Kaya noong 1957 siya yung nagbigay ng satisfaction, kasi yung mga Pilipino, mga magsasaka na walang lupa, nabigyan niya through land reform program na ginagawa niya. Kaya doon sa Mindanao, makita natin doon na maraming mga Ilocano, no, yung mga Ilocano na mga membro ng mga tawag noon, yung Hukbalahap, no, mga gerilyang Hukbalahap, no, na natag nung mga komunista para laban sa Hapon, o Hukbong Bayan laban sa Hapon. So yun yung ang nagtatag nung Hukbalahap ay komunista, no, sila Vicente Lava, no. Sila Vicente Lava. So makita natin na sa kadahilanan, kasi yun ang issue din dati, yung lupa sa walang lupa, no, ng mga mag-uuma. So ang ginawa si Ramon Magsaysay sa pamunuan niya, lahat ng mga bakanting lupa, kasi ang Pilipino kasi noon, mga tao noon sa ating bansa, hindi pa masyado katulad ngayon na 115 trillion na, no. Tapos noon, pa lang, 46 no, million, no, 46 million dati kay panahon ni Ramon Magsaysay. Tapos ang lupain natin ay almost 33 million hectares, no. Tapos ang mga tao noon is 46 million sa mga Pilipino. Ibig sabihin, yung mga may lupa, kasi iba may lupa naman, yung walang lupa, mabigyan through sakada. Kaya sa Mindanao, maraming bakanting lupa doon, no? Kaya ang nangyari, nagpatupad ng land reform program si President Ramon Magsaysay that time, no? Kaya maraming mga Ilonggo at saka Ilocano nakaplastar ngayon sa Mindanao, na siya nag-aangkin din ng maraming lupain, kasi nga sila yung nagsakada noong panahon ni Magsaysay na nabigyan ng lupa, no. Sa ngayon, nahirapan na, kasi umabot na tayo ng 114 million na katao sa Pilipinas. Ang ating lupa hindi man nanganak, no, pero mga tao nanganak man. So kaya ang Pilipino ngayon ay marami talagang walang lupa. Kaya isa rin yan sa sinakyang issue sa pagbabalik ng komunista, no.
Kasi nga pero kung titingnan natin yung mga leader nung araw, relihiyoso pa, no? Yung mga leader ng ating bansa nung araw, medyo takot pa sa Panginoon, kaya mission-oriented pa, kumbaga, no? Mission-oriented pa. Kaya nangyari, bagsak ang komunista, no? Kanung totally bumagsak ang komunista nung kasi namatay si Ramon Magsaysay through plane crash sa Cebu. So pumalit si successor niya si Carlos P. Garcia na isang Bulano, no? So alam natin 'yan. So ang nangyari ay nakagawa siya ng batas, no? Yun yung anti-subversion law, no? Yung Republic Act 1700. Yun talaga yung nakapag-demolish sa komunista totally. Kasi lahat ng mga natira, marami nang sumurrender kasi. Umabot na ang baril lang na naipon is 110,000 na baril, no? Naipong baril. So mga komunista rin ang sumurrender, no? So kaya totally bumagsak yung komunista. Yung mga natitira na hindi nahuli, yun yung yung mga lawless element na nagtago-tago sila. Bernabe Buscaino, no, nagtago to. Yung mga hook doon na nagtago sa Tarlac, so diyan sa Central Luzon. So yun yung yun yung pag kinuntak din ni Jose Marasiso nung ni-revise na o ni-revive niya yung CPP, NP, NDF, no, yung tinatag niya uli, no. So makita natin na anong kagandahan nung pagbagsak sa komunista, no? Kasi tingnan natin ibalik ko lang saglit yung mga kasaysayan, no? Pagbagsak ng komunista, nung bumagsak ng komunista, nagkaroon tayo ng kapayapaan. So ang nangyari, wala nang mga armadong grupo kasi nagtago-tago na sila, nagtatago na yung mga hindi nahuli. Tapos yung mga Pilipino na magsasaka, hindi na matakot na magsaka. Kaya yun, nakapag-establish sila ng pagsasaka doon sa kanilang mga bukirin, no? Kasi may malupa na sila, naibigyan na ng ni Ramon Magsaysay. So kaya ang nangyari, nag-number 1 tayo sa agrikultura, no? Tandaan natin pagbagsak sa komunista, sa unang komunista, nag-number 1 tayo sa agrikultura dito sa Asia, Asia, no? Ang Pilipinas number 1 sa agrikultura. Ang katotohanan niyan, no? Dito itinatag o dito itinayo yung yung International Rice Research Institute, yung IRI, no? Diyan sa Los Baños, Laguna, UP Los Baños, Laguna. Ang ating mga karatig bansa, no, dito nag-aral sa pagsasaka, no? Dito itong sa UP Los Baños, no? Diyan kaya dito kaya number 1 tayo sa agrikultura. Kasi una, wala nang kaguluhan, di na matakot magsaka yung mga Pilipinong mga magsasaka kasi wala nang armadong grupo, no? Tapos ngayon, dahil peaceful na ang Pilipinas, na membro tayo sa PhilCAG, yung Philippine Civic Action Group, no? Yung mga sundalo natin at mga kapulisan, mayroong ipinapadala doon sa contingent doon sa sa Vietnam, no? Yung kasagsagan ng giyera ng Vietnam noon. No, doon pinadala doon sa PhilCAG, no, doon sa Vietnam. Tapos mayroon ding grupo ng ating mga kasundaluhan, no? In fact, kasama dito si President Ramos, si Fidel Ramos, no? Valdez Ramos, yung ating dating Chief of Staff, tapos naging presidente. Sa kabataan niya, siya yung ipinadala doon sa sa Fifth Talk, no, sa Korea, no? Yung away ng komunista doon sa Korea, no, sa Fifth Talk, sa Philippine Expedition Forces to Korea. Yun yung grupo ni General Ramos, no,
sa kabataan niya. Kasi alam naman natin na si Pangulong Ramos, gumraduate yun sa sa West Point, no? Sa Hawaii. West Pointer yun, dating PMA, tapos ng West Point. Kaya official siya, pinadala siya nag-lead doon sa doon sa Korea, no? Sa Korean War, doon sa Piptok. No? So, dito sa Pilipinas, tagang linong na, no? Talagang mapayapa na kasi wala nang armado, sumuko na, bagsak na unang komunista, and then ang matitirang armado na lang, yung mga lowest element, nagtago-tago dyan sa Central Luzon, kunti na lang sila, no? Mga dissidents na, no? Mga bandido na, itong tawagin sila, Bernoy Buscaido. So, mga grupo niya, kunti na lang. Tapos, kaya, dahil na hindi natatakot yung mag-uuma, hindi na natakot. So, yun, nag-number 1 tayo sa agrikultura. Tapos, ang police natin nung araw dito, no? Yung special police pa, no? Under ng mayor. So, ang baril, wala pang baril nung araw na ating kapulisan, kundi yung batuta, no? Batuta yung gamit nila kasi wala namang kalaban na eh. Kaya batuta yung pagpatupad sa, alam naman natin police, sa trabaho ng police, pagpatupad yung sa batas, no? Yung mga legal matters, no? Yung mga violators, yun lang yung hinuhuli, no? Sila yung tagapatupad ng batas, yung mga kapulisan natin. So, that time kasi wala nang threat sa bansa kasi wala nang bagsak ng unang komunista. So, ang ating mga polis, ang armas ay batuta lang, no? Batuta. Alam ng ating mga mga ninuno, mga lulo, batuta ang armas ng ating kapulisan. Tapos, dahil umangat yung ating agrikultura, no? Nag-number 1 tayo, kaya umangat din ang ating ekonomiya, no? So, nag-number 2 tayo dito sa Asia. Pangalawa tayo sa Hapon, no? Kaya ganun kaganda kung ang mga leader hindi corrupt, no? Takot sa Panginoon. No? So, mission-oriented, no? Mission-oriented ating mga leader. So, nag-number 1 tayo sa agrikultura at number 2 sa ekonomiya. Number 2 tayo sa Hapon. So, kailan tayo nalugmok ulit? Kasi, nung early 60s, no? Early 60s, sa pamumuno ni Diosdado Macapagal-na, so, nagtipon-tipon naman itong mga estudyante sa UP. No? Kaya, hindi natin maialis na itong UP, ito talaga yung molder ng mga komunista, no? Hanggang ngayon, no? Kasi diyan man talaga ang source of recruitment, no? Diyan sa kabataan, diyan sa UP. Halos kadalasan ng mga sumusurrender, no? Sumusurrender ngayon, nagbalik loob na sa pamahalaan ng mga leader ng komunista na miyembro sa Central Committee ay galing sa UP, no? Galing sa UP. Kasi nga yan yung tawag nito, yan yung umulanan ng mga sa pakikibaka, no? Mga aktivista ng mga no? So, kasi si Joe Masison, alam naman natin, no? Si late Joe Masison, in fact, ito rin yung guro ito ni Pangulong Digong, no? Duterte, no? So, dito yan sila nag-aral. Yan, magkaklase pa yan sila nila Normis Wari hanggang sa naging professor sa UP. Pati si Normis Wari na leader ng mga Muslim extremists, no? So, sa Mindanao. So, yun. Kaya tinatag ni Masison ulit ang komunista. Pero before niya tinatag ulit nung 1968, no? So, nagtipon muna sila ng kabataang makabayan, ng mga kabataan, ng mas estudyante sa UP, no? Sila Dilotayag, yung iba pa, maramihan sila, no? Tapos, tiningnan nila yung bakit malakas yung komunista sa China, no? Itong China talaga yung model nila, no? Kasi sa China, inakuha nila doon sa China yung yung 4 na theory ng pagpapalakas ng komunista, no?
So, ano yung unang theory? Ito yung aquarium theory, na itong aquarium, di ba alam naman natin, aquarium, ang ating nilalagay dyan ay isda, no? Paano magbuhi og isda, no? Tapos siyempre sa tubig. Kaya ang sa aquarium theory, kumbaga, ito yung lugar na strategic location para sa mga revolusyonaryo, no? So bali magti-train sila ng masa, no? Mag-orient sila ng mga tao diyan sa area, no? Maganda position para sa revolusyonaryo. So, titrain nila yan, yun yung magiging tubig, kumbaga. Yung lugar, yun yung aquarium, yung tao na kanilang i-train, yun yung tubig. Tapos, pag may tubig, siyempre, nabubuhay yung isda. So, yun yung NPA, yun yung isda. Yun yung aquarium theory. Pangalawa, nakuha nila doon, yung white paper theory. Yung white paper theory, yun yung tayong mga Pilipino daw, parang isang puting papel, no? Yung bond paper, walang puti. Tapos, tawag white paper theory or plain paper theory. Pag nilagyan mo ng tuldok, pag ipakita mo sa mga tao, makita doon yung tuldok lang, no? Tuldok lang. Kasi yun naman makikita sa plain white paper, no? So, yun yung tatawag na white paper theory, no? Plain paper theory. So, yun yung tatawag doon nga. Ang utak daw ng Pilipino, no, natin mga Pilipino, ay walang laman, no? Ignorante, kumbaga. 70% yung mahihirap, yun yung target nila. Yung 70% na mahirap, yun yung tatarget nila kasi ang ignorante yan, walang kaalam-alam. So, yung parang utak nila, walang laman, yung parang white paper theory nga. Lagyan mo ng tuldok, no, paintindihin mo sila ng kanilang theory ni Mao Zedong na yung kasinungalingan, balik-balikin mo ng 10 bisis na magkakaroon ng katotohanan. Ba? Nga ang kanang bakak, balik-balikon o kanapulo, mahimong tinuod. So, yun yung pagtatanim nila doon sa white paper theory. No? So, yun yung pagtuldukan mo. No? Tapos, yung pangatlo, yung pyramid, no? Yung triangle theory. Sa triangle theory, ito naman yung nakuha nila sa China, yung percentage ng populace dito sa Pilipinas, no? So 1% yung estado ng populace, no? Yung 1%, ito lang yung mga 1% yung mga bilyonaryo, no? 1% yan mga yung mga bilyonaryo, no? Compost ng ayan, sila Lusutan, gano'n, no? Sila Henry C, 1% lang, ilan lang yan sila, no? So, yan yung 1% na number of mga mayayaman, no? Bilyonaryo. 9%, yun yung, yun yung sunod sa kanila, no? Tapos, 20% na mga level, no? Nasa level yung mga government employee, yung katamtaman lang yung income, no? Nasa level lang yung income. Tapos 70% yun yung naghihikaos, yun yung mga indigenous people, no? Yun yung mga mahihirap talaga. Kaya sabi nila, yung 70% lang kukunin natin, tatalunin na natin nila yung 30%, no? Di ba? Kasi 1%, saka 9%, at saka 20%, yun yung matatalo sa 70% kasi 70% yung mahirap eh. Kapag nakuha nila yung mahirap, marurol na nila yung 30%. Yun yung white triangle theory, no? Tapos yung pang-apat, yun yung tawag nito, yung in-circle theory. Yung in-circle theory naman, ito yung ito yung pag-organisa, no? Pag-organisa. Paano maano yon, ma-relate yung in-circle theory? Ito yung teorya ng komunista pag kayong galing sa kanayunan, galing sa ang tawag nito, sa kabukiran hanggang sa kanayunan. Ito yung pag-organisa ng
countryside program ba? Yung countryside program. From countryside program nila, yung ano, Mao Zedong Tooth, no? Yung turo ni Mao Zedong, style niya na inorganisa niya kasi yung China paano sila nag-success ang komunista nila. Kasi balikan natin yung history ng China. Ito si China sa kabataan niya, si Mao Zedong, no? Sa kabataan ni Mao Zedong, nung estudyante pa siya, inorganisa yung mga kabataan, no? Tapos, sa pag-organisa sa mga kabataan, ito namang si Chiang Kai-shek na warrior na Mongolian, no? So, ginamit, di naman siya, ginamit niya si Mao Zedong para sila yung panakot, no? Panakot sila para ang ayaw ng komunista, kakampi ni Mao Zedong. Ito, yung panakot nila, ito si Chiang Kai-shek. Ngayon, nung dumami na yung mga komunista na inorganisa ni Mao Zedong, so, nabahala din si Chiang Kai-shek, no? Baka pag dumami na ito, kukontrahin siya ni Mao Zedong. So, ang ginawa ni Chiang Kai-shek, no? Pinagpapatay niya lahat ng mga kabataan na inorganisa ni Mao Zedong. Nagkontra sila, no? Nagkontra, siyempre, marami mga kuwan din yung si Chiang Kai-shek kasi nanalo sila. Kaya, ang nangyari, si Mao Zedong namundok, no? Namundok. Pagdating niya sa bundok sa China, si Mao Zedong, nakita niya yung maraming mga inchik doon sa bukid, no? Mga magsasaka. Kaya sabi niya, anak naman ako ng prominente magsasaka. So, organisahin ko ito sila, no? Organisahin ko sila. Kaya, yung pag-organisa niya, magmula sa countryside program niyo, sa mga kabundukan, magmula sa mga kabundukan, pag-organisa niya, no? Yun yung tinatawag na encircle theory, hanggang dumami sila. Dalawang klaseng encircle theory, yun yung from countryside program, tapos yung isa naman yung tatawag na from urban to rural areas, organisa. Yun yung naman. Kasi yung yung komunista sa China, dalawang uri, no? Yung Russian communism, Karl Marx, Marxism at saka Leninism, no? Leninism at saka yung Mao Zedong Tooth, kalaman ni Mao Zedong. So tatlo, no? Itong kay Itong kay Marxism theory, itong Marxism, in fact, ito yung maganda, ito kay Marxism. Maganda ito kasi walang armed struggle. Parang sinusunod ito sa mga rejectionist, no? Walang armed struggle ito. Kasi ang gusto lang nila, ipadayag yung mali lang, no? Pero pa rin, ang turo pa rin ng komunista nga, walang Panginoon, no? Walang Panginoon. Yes sila, si Karl Marx. Pero hindi violent yung Marxism theory. Ang Marxism theory lang, na mag-organisa lang, magmula sa yung masyante, no? Yung sa urban, papunta sa rural areas, no? Tapos ipadayag lang yung mga aktivista, yung tatawag aktivista. Ito naman kay Leninism theory, ito yung pag ayaw mong sumunod sa komunista, patayin ka, kaya mapipilitan na sa sumapi sa komunista. Yun yung combination ng Marxism at saka Leninism, no? Kay Karl Marx hindi violente, kay Lenin yun ang violente. In fact, binawal din doon yung sa Russia yung pagtitipon-tipon sa mga relihiyon, no? Maraming pinatay nila doon, no? Maraming pinatay na mga relihiyoso, no? Kasi hindi nga ayaw nila ng may paniniwala ng Panginoon, no? So yun. So kaya inadapt ni Mao Zedong yun. Kaya 3 types theory nila na yung Marxism, Leninism at saka Mao Zedong Tooth. So inorganisa nila papuntang kanayunan, tapos papunta naman sa rural areas. Kaya nagsalubong. Yun yung dinala nila dito sa Pilipinas, no? Ni Joma Sison. Kaya pag nung birthday ni Mao Zedong, noong December 26, 1968, so yun na yung pag-reestablish ng
Partido Komunista ng Pilipinas ika-27 nga ika-27 na anibersaryo ng Hukbalahap, no? Itinatag yung PKP, no? PKP, sisip, tawag ito, ika-18 nga anibersaryo nga tinatag nila yung CCP, no? CPP, no? Nung birthday ni Mao Zedong. Tapos pagka 1 year after 1969, March 29, ika-27 na anibersaryo ng Hukbalahap, no? Itinatag din nila yung New People's Army, no? Ganon ang story pala doon. Tapos itatag nila yung New People's Army, yun, no? Kasi para kailangan meron silang armadong grupo. Katulad noon yung armado nila yung Hukbalahap, no? Kaya dito ngayon ang armado nila yung Bagong Hukbong Bayan ng NPA, no? So tiningnan nila, no, backtrack sila, bakit bumagsak yung unang komunista? Kasi hindi nasakyan nila yung simbahan, no? So kinontra nila yung simbahan, na which is ang simbahan mapersa ito. Kaya ang ginawa nila through pag-organisa ng kabataang makabayan, no, sila nilotayag, no. So sino pa? Sila Luis Halandoni, pari, no. Yun yung kasi nagkataon din kasi na nagkaroon ng yung Vatican I sa simbahan nagbago, lumusot yung Vatican II, no? Vatican II, yun na yung sa Vatican II, bali tinanggap ng simbahan lastly yung theory ni Karl Marx, yung katong makabos, no, yung pag-organisa sa makabos, yun yung tinanggap kasi ng simbahan yon, no, yung liberation theology, no, pagluwas sa mga dinaog-daog, no, ang makabos. Kasi ang simbahan, Church of the Poor, 'di ba? Simbahan sa makabos. Kaya ang nangyari, natanggap yung liberation theology, Marxism, no, sa pag-organisa sa makabos, no, ang simbahan para sa kabos din. Kaya nangyari yun, natanggap. Kasi hindi naman violent talaga yung Marxism. Hindi violent yun. Ang violent yun yung kay Leninismo, no? Yun yung kaya nga kung titingnan natin sa kasaysayan, itong komunista, pag reorganize ni Jose Maria Sison, so through Kabataang Makabayan. Kaya sa Kabataang Makabayan, kinonsider nila yung simbahan, sinakyan nila, no? Kasi una, bumagsak sila kasi hindi nga kinonsider yung simbahan. Kaya nangyari, ang Kabataang Makabayan, no, mayroon silang pinapapasok doon sa seminaryo na i-consider nila yung simbahan para mas matibay. Kasi ang Pilipino kasi mga relihiyoso. So, yung tawag na pasakan, no, nga, yung Kabataang Makabayan, mayroon silang pinapapasok doon sa seminaryo, sa pagkapari, no? Kaya ang nangyari, mayroon, hindi lang sa Katoliko, marami pa. Mayroon sa, tawag dito, mayroon sa Pilipinista, no? So, mayroon, kasi doon sa Katoliko sila nagpumasok ng seminaryo, tapos paglabas nila, yung pinasok nila yung iba pang relihiyon, no? Religion, no? Pinasok din nila. Kaya nangyari, no? Nung kaguluhan, nung late 60s, nagkagulo kasi mayroon idong eleksyon doon. Tapos may bombing sa Plaza Miranda at saka sa Liwasang Bonifacio doon sa kauluhan, no, during sa campaign period sa Liberal Party at saka nasalas sa party naman ang naglaban nung araw. So, ang nangyari mga kapuso at kapamilya, pinasabog nila yung rally, campaign, pangampanya doon sa doon sa Liwasang Bonifacio at saka doon sa sa Plaza Miranda. Yung sa Plaza Miranda, yung plaza na tapat ng Quiapo Church, yung Plaza Miranda. Maraming namatay doon. So, yun. Si Presidente Marcos na ang presidente noon, no? So, yung senior,
Kaya siya nag-declare ng martial law doon sa kaguluhan na yon. No, kasi nag-alay yung pwersa ng mga doon sa southern Philippines, no, sa Mindanao. Nag-aklas naman yung mga Muslim sa pamumuno ni Normis Wari, no. So naaklas sila doon. Kaya ang nangyari magulo masyado. Kaya nga kung that time maraming recruitment sa sundalo din kasi alsa ang Mindanao, alsa ang NPA. Kaya ang nangyari ang mga sundalo noon pag umabot na yung kabataan na umabot ng 18 years old, no? 18 years old yung kabataan noon, magparehistro doon sa LGU, doon sa para magsundalo. Ay doon yung ilan lang turuan lang siguro ng pamamaril ang training, tapos isabak na sa labanan. Kasi nga maraming mga nag-aklas na mga Muslim sa Mindanao, tapos dito naman sa ibang lugar mga NPA. Yun magulo talaga, magulo. No, kaya napilitan na mag-declare ng martial law si Okay rin yung pag-declare ng martial law, no? Kasi kung hindi nag-declare ng martial law si Pangulong Marcos, no, na yung senior, otherwise naging komunista na tayo kasabay ng Vietnam. Kasi Vietnam nagkomunista sila late 60s din no? 69 or 68 ganun. So siguro kung hindi nag-declare ng martial law si Pangulong Marcos Sr., so rin tayo, nagkomunista na tayo. Tapos, sa pagka-komunista, siyempre nawala yung demokrasya, no? Malinaw yan na pag komunista ang isang bansa, wala nang demokrasya, no? Mawala talaga. So, sa martial law, dahil na martial law na, so, batas militar na, nawala ang demokrasya kasi martial law na batas militar. So, nakakita naman ng paraan ang tawag nito, lusot yung mga komunista na itayo yung National Democratic Front, no, yung NDF. Kaya nagiging CPP, NPA, NDF. Yung CPP partido, no, ang NPA, yun yung armado, tapos ang NDF, yun yung kalasag, no, kanilang taming, no. Yun yung NDF. Kasi yung NDF, yun yung legal, no, yung legal. Sino yung ng NDF? Ito yung mga pari, no. Si Father Edicio de la Torre yung unang tinalaga na leader ng NDF. Tapos si Father Edicio de la Torre sa kasaysayan, umalis siya nung makita parang hindi maganda yung patutunguhan, no? Kasi pari nga. So, aware siya doon na umalis siya. Sa ang pinalit, si Father Luis Halandoni. Hanggang ngayon, no? Nasa Netherlands pa rin kasi sinama yun ni Juma Season sa Netherlands. So, si Father Luis Halandoni, si Father Luis Halandoni, no, isa pari yun, nakapag-asawa din yun ng isang madre, no, si Sister Stella Lidisma, no, taga Bago City, no, taga man sila, Bacolod, no, kasi Bacolod sa Bago City, magkatabi lang na syudad yan. Tapos ngayon, yun, malakas na yung komunista, no. Kaya kung mapapansin nyo yung unang statement ni Juma Season na lahat ng sektor ng lipunan pinasok niya, no, lahat merong representative lahat ng sektor ng lipunan. Kapusot, kapamilya, bukas ituloy natin, no, yung nangyari, no, kasaysayan ng komunista pag-reactivate ng komunista ni Juma Season. Kasi maganda to para makita natin kung bakit mayroong nakaposisyon na komunista diyan sa Congress. Kasi sayang lang yan salo-salo ba na yun nga, sabi nga ng Juma Season, use democracy to destroy democracy. Join the government to destroy the government. Yun lang naman ang target nila. Tingnan nyo, ginamit nila ang demokrasya para pumasok sila diyan sa demokrasya sa ating gobyerno. Tingnan mo, gumawa sila ng kalokohan, no, di ba? Silang nagsolsol. Ginamit nila, tapos pinasok nila para gibain talaga ang ating gobyerno. Yan yung long-term plan ng mga komunista actually. No, kailangan malaman natin yan, alam natin yan. Para sa sunod, marami na tuwing election, pinapaliwanag namin yan sa tao na wag na ibot yung mga komunistang party list. Kasi alam naman natin na yan ang nagsumisira, nagsusulsol
diyan sa Kongreso at sa Senado. Kapasot ka pamilya, wala na tayong oras, no? So patuloy natin bukas tong komunista na ito, no? Kasi tapos naman tayo sa demokrasya, so dito tayo sa komunista kasi ito yung ito yung nagpapagulo talaga, no? Kaya siguro ginamit lang itong sinususulan lang nila itong mga Congress para para mangurakot, no? Pero ang totoo niyan, para masira ang gobyerno, para makaupo ang komunista. So yun talaga ang layunin talaga diyan. Isa sa layunin nila, no? Kaya yung mga congressman natin na pinili, no? Yan na napiktuhan, no? Kasi mga maro yan sila, mga maro man talaga yung mga komunista, no? Kaya patuloy sila diyan sa ating mga leader na nagsusulsol. Tapos ngayon sa rally, sumama din sila. Galing nila, no? Sumama din sila sa rally. Tingnan nyo, mayroong maakbayan, no? Ito akbayan, hindi yan reaffirmist, rejectionist sila. Yun yung gusto nilang pagbabago, Marxism theory, no? Walang hindi violent daw yung kanila, no? Kasi wala naman silang armed group, no? Itong mga akbayan, party list, no? Yan yung mga rejectionist, no? Na dating pinamumunuan ni Ita Rosales, tapos yan si Risa Hontiveros, no? Yan sila ang namumuno na akbayan. Tapos ngayon salin-salin na. No, yan yung mga hindi violent na kilos ng kasi yun nga sila ang Marxism theory ang gamit nila na hindi violent. Ang violent yung affirmist, yung reaffirmist, no? Yung mga CPP, NDF. Yan sila, hindi man sila CPP, NDF. Rejectionist sila tingnan natin, ipagputol natin ang kasaysayan kung bakit nandiyan yan sila sa Congress, no? Ngayon sumasama sa rally, makita natin ang pawis flag, tapos akbayan, iba pa yung mga Makabayan Black Party List, no? Yung iba naman di nanalo diyan, yung Bayan Muna, Gabriela. Tapos ang malakas lang ngayon itong kabataan, kasi itong kabataan talaga ito yung nagdadala ng tinig ng kabataan. So yan yung nakaposisyon palagi, no? So yan, no? Bukas pagpatuloy natin, no? Kailangan lang natin magpakabana talaga. Magpakabana tayong mga gagmay sibanong katilingban, dapat alam natin to, no? Kasi minsan nasasakyan tayo na hindi natin alam. Pati simbahan nga nasakyan nila no? Para lang na tingnan mo, di ba kayo nagtataka kung bakit hati yung mga pari, no? Di ba kayo nagtataka bakit may mga pari talagang sumisigaw, no? Kasi mayroong mga pari na nalulong doon sa liberation theology, Marxism, no? So marami na tayong na-interview yung pari din ganun, no? Na sila yung mga organizer sa CPP-NPA dati, no? Sa yung POT pa nung araw nung People's Organizing Team, no? Papatuloy natin bukas para malaman natin kasi tayo ngayon nasa pag-aaklas, no? Pagpapakita ng against tayo sa graft and corruption, which is kasama diyan ang komunista, no? Malaki ang napipira nila diyan sa ating gobyerno sa pamamagitan ng pagsulsol sa mga kongresista natin. Kasi eto mga kongresista natin kasi mga mga oportunista, no? Kung sino yung malakas, sinasakyan nila yan. Nagpapagamit sila sa komunista, no? Katulad ni Martin Romualdez, siguro nasira yan sa panggagamit sa komunista. Sinakyan niya para manalo, no? Ang komunista, 'di ba? Nakapalibot sa kanya yung Makabayan Black, no? Pati ni Presidente Marcos na which sa dati pa kontra talaga ng papa niya yan. Pero ngayon, sa kanya, siya na yung niro-roll out, no? Kasi nga, use democracy to destroy democracy, okay? Okay, bukas, patuloy natin ang ating talakayan dito sa pag-aklas ng taong bayan against corruption, okay? Kanta na ito ng buta. Okay, shout out kay Bradix Antonio Amparo dyan sa Angeles, Pampanga, no? Bradix, shout out niyo din ha. Shout out, Bradix. Pagkadaghan sa nahigmata nga nangandoy pang matulog,
kay mas tamis ang magdamgo sa mga dili tinuod. Ang saksi sa kamatuoran, mupiyong lang kasagaran, ug mag-antos lang nga pasipad-an, nang maug ang kaangayan. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, way pulos ang hayag sa atong mga mata, kun sa kasing-kasing magpabilintang buta. Kung ikaw ang makasaksi sa mga pag-antos sa uban, nganong dili ka busulti, nganong wakay baruganan, ang saksi sa kamatuoran, mupiyong lang kasagaran, ug mag-antos lang nga pasipad-an, ang gugma ug ang kaangayan. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, ug way pulos ang hayag sa atong mga mata, kun sa kasing-kasing magpabilintang buta. Buta kita. Okay, kapusog kapamilya, no? Wala na tayo oras, no? Sa samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, shout out sad kay Jimmy Quadra, Bradex. Mayong udto diha, no? Mayong palis natong tanan, no? Ugma na punta. No? Pagpatuloy natin yung istorya ng komunista na kayong nakisawsaw sa dyan sa pagpapahayag ng rally against anti-graft and corruption, no? Nakita natin maraming mga anak pawis dyan, mga anak bayan, mga kabataan party list, mga akbayan, no? So, mga komunista sumali sa rally, no? So, nakisawsaw sila. Yun man talaga ang layunin nila, no? Use the government to destroy the government. Use democracy to destroy democracy. Okay, kapusog kapamilya, ug may napunta. So, pagpadayon nato ni ngano nga nasakyan ang simbahan ug atong gobyerno, no? Balaod no na, no? Tungod sa mga panghitabo sa atong nason. Karon siguro sana sa gibuhat sa komunista para mabungkag yun ta. Okay? Bye-bye.